Matapos makaligo at makapagbihis, ay agad na rin bumaba si Ryan. Naabutan niyang nasa pagkainan na ang kanyang buong pamilya, naghihintay sa kanya. Halika na anak, tigil na kami rito sa laing na dala mo. Ang bango na nga, nagmamantika pa sa dami ng gatam. Kaya ibig sabihin, masarap talaga to. Wika pa ni Mang Densyom. Okay, sige tay. Pasensya na po, napasarap lang po sa pagbababad sa shower. Pagkaupo ni Ryan ay agad nang nagsikain ang buong pamilya niya matapos magdasal. Sarap na sarap ang mga iyon sa kanilang ulam. Si Ryan naman ay nag-ulam din noong pritong galunggong na niluto ng kanyang ina na intended talaga na maging pang-ulam nila sa hapunan na iyon. Matapos makakain ay tila nag-grave ng matamis si Ryan. Tumingin siya sa rep ng makakaing matamis pero nakatimplang juice lang ang nakita niya. Nay, lalabas lang po ako saglit ha. Oh, sige anak. Kunin mo pala ang isang duplicate na susi ng gate. Ayan sa may ibabaw ng TV para may susi ka na rin. Okay po, Nay. Sagot ni Ryan at agad nang kinuha ang susi at lumabas na ng bahay. Noong makalabas siya ng gate ay naisip niyang magpunta sa isang may kalakihang tindahan para bumili ng ice cream. Pero pagkarating niya roon ay maliliit na cup na ice cream lang ang meron. Kaya dumampot siya ng 5 maliliit na cups at binayaran sa counter. Pagkalabas niya roon sa tindahan ay nasalubong niya ang isang dalagang nakausap niya noong nakaraan, si Melanie. Uy, Ryan, you're here. How are you? Ayos naman. So, why are you here? Diyan ka matutulog sa bahay ng family mo ngayon? Oo, sana. That's nice. Tamang-tama. Birthday ng sister ko ngayon. May kaunting salo-salo sa bahay. Tara! Naku, kakatapos lang namin magapunan. Ito nga at bumibili ako ng pang-dessert namin. Ano ka ba? Hindi naman kailangan na kumain ka ulit. Siya tayo konti roon. Huwag ka nang mahiya. Konti lang ang tao roon. Balik kami ng kapatid kong babae. Tapos best friend niya at ang boyfriend noon. Bale, 4 lang kami. Pang-5 ka. Sigurado ka, okay lang talaga sa'yo na isama mo ko ron. Oo nga. Tara, ihatid mo na muna yung dala mong ice cream sa bahay niyo. Hintayin kita sa labas ng gate para sabay na tayo. Okay, sige, mapilit ka eh. Wika pa ni Ryan at nagsimula na silang maglakad papabalik sa bahay. Nagpaiwan lang din ang dalaga sa labas ng gate habang si Ryan naman ay nagtuloy na hanggang sa loob. Nay, ito na po yung ice cream. Yung malaki sana po ang bibilin ko kaso wala na pong malaki. Kaya itong maliliit na lang po muna. Tsaka na po ako bibili ng malaki kapag nakalabas ako na dala ko po yung sasakyan. Okay na ito anak. Alam mo namang madaling sipunin ng mga kapatid mo. Kapag bumili ka ng malaking ice cream na yan, siguradong hindi rin nila titigilan. Yun nga binili mo noong nakaraan. 2 araw lang ang itinagal dahil binabalik-balikan. Okay lang po yan ay. Kinain naman at hindi sinayang. Oo nga, kinain. Pero pati ang ubo at sipon ay patuloy rin sa pagpapabalik-balik sa kanila. Painumin niyo na lang po ng maligamgam na tubig after po kumain ng ice cream. Para hindi naman po magkasipon. Siya nga pala na, tatambay po muna ako sa labas. May nag-invite lang po sa akin na kapitbahay natin. Kailan ka pa nagkaroon ng kakilala rito? Nung nakaraan lang po, nung nakatambay po ako sa labas at nagpa-practice kayong mag-drive noong e-bike. Ganun ba? Sige, magdala ka na lang ng susi. Mga 10:00 kasi ay magsisiakit na kami para matulog. Bahala ka na lang kung saan mong trip matulog. Okay po, Nay. Wika ni Ryan at agad nang lumabas ng bahay. Pagkarating niya sa labas ay naroon pa rin ang dalagang si Melanie. Ano, let's go? Sabi naman ni Ryan.
Oo, sige, pero sigurado ka ba talaga na hindi nakakayam? Oo nga. Ang boring kaya na kami-kami lang. At saka matutuwa ang kapatid ko kapag may dala akong bisita. Okay, sige, sabi mo eh. Sagot pa ni Ryan tapos hinawakan na siya ng dalagang si Melanie sa braso at tila close na close sila habang naglalakad. Hindi naman kalayuan ang kanilang pinuntahan dahil matatanaw nga iyon mula sa bahay nila Ryan. Pagkarating roon ay tahimik naman ang paligid kaya inisip ni Ryan na baka paraan lang iyon ng dalagang si Melanie na madala siya sa bahay nito. Pagkarating sa pinakaloob ay doon pala sa likuran ng bahay ang inuman kaya hindi ganong rinig sa harapan. Hi guys, this is Ryan, bago naming kapitbahay. Sis, ito yung binabanggit ko sa'yo na ating handsome neighbor. Si Ryan. Ryan, ito nga pala yung kapatid kong si Melissa. Tapos ito naman yung BFF niyang si Arlene. At ang boyfriend ni Arlene na si June. Hello po sa inyo. Nice meeting you all and happy birthday pala, Melissa. Thanks. Sige, kumain na muna kayo sa loob. Ako, salamat na lang. Kakatapos lang talaga namin kumain sa bahay. Lumabas lang ako para bumili ng ice cream pang dessert. Tapos nasalubong ko naman to si ate mo. Ganun ba? E di ibig sabihin, ready ka na sa inuman dahil nakakain ka na rin pala. Okay lang ako dyan. Sige, halika. Dito ka sa tabi ko para maasikaso kita na mabuti. Nakita ni Ryan na nagkindatan ang magkapatid, maging iyong BFF ni Melissa ay kumindat rin. Kaya naguguluhan si Ryan sa kung ano ang nangyayari. Nagpatuloy ang inuman ng grupo at tuloy-tuloy ang mga pagtatanong nila kay Ryan. Gaya ng normal na ugali ni Ryan, simpleng impormasyon lang ang kanyang mga sinabi. At gaya ng pinag-aral lang siya ng kanyang tiyuhin at dati siyang kargador sa pier sa probinsya bago siya pinag-aral ng tito niya. Nagpatuloy ang inuman hanggang sumapit ang 10:00 ng gabi. Nagpaalam na ang magkasintahan na si Arlene at June na magpapahinga na. Doon sila dinala sa ikalawang palapag. Tapos sabi naman ni Melanie, Ryan, gusto pang makipagkwentuhan ni Melissa, pero doon na sa kwarto niya para makapagligpit na ako rito. Tsaka mahirap nang masilip kayo ng mga kapitbahay na gabing-gabi at narito pa. Alam mo naman rito, di ba? Kahit nasa syudad, ay medyo chismosa pa rin ang mga walang magawang kapitbahay at ang hilig gumawa ng kwento mula sa kanilang nakikita para lang makakuha ng atensyon mula sa iba pang mga chismosa rin. Ganun ba? Sige, ayos lang naman. Wika ni Ryan pero hindi siya sigurado kung ano talaga ang mangyayari. Hinawakan siya sa braso ng dalagang si Melissa. Ito yung dalagang may birthday. Ryan, alam mo, thankful ako na nakarating ka sa birthday ko. Kahit walang regalo sa akin ay ayos lang naman. Isang malaking regalo na sa akin ang makasama ka. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ryan. Hindi umiimik ang dalaga at tuloy-tuloy sila sa pagpasok. At noong makapasok sa kwarto ay itinulak na siya ng dalaga sa dingding. I think, you know what I mean, Ryan. Wika noon at tinawid ang kanilang distansya at sinimulan na ang nais gawin. Noong malapit na silang matapos ay nagulat si Ryan dahil bumukas ang pinto. Pumasok mula roon ang mas nakakatandang kapatid na si Melanie. Ano sis, happy? Tanong noon sa bunsong kapatid. Yes ate, very happy. Ano, ikaw naman? Sure. Sagot noon at naggiboy naman, tsaka iyon lumapit kay Ryan. Hindi makapaniwala si Ryan na ang dalawang mababait
at napaka-formal na itsura ng dalawang dalaga ay may itinatagong bangis kapag nasa saradong pinto at walang ibang mga kasama. Inaantok na noon si Ryan pero naisip niyang malalagay siya sa alanganin kung sakaling may ibang tao ang makahuli sa kanya na naroon sa loob ng kwarto ng isang dalaga. Kaya bumulong siya kay Melanie. Melanie, uuwi na ako. Dito ka na matulog, Ryan. Uulitin pa natin to mamayang madaling araw. Sabi naman ni Ryan. Hindi, Melanie. Tsaka na natin ulitin kapag may pagkakataon ulit. Kailangan ko nang umuwi ng bahay dahil baka mag-alala ang mga magulang ko. Ganun ba? Sige, ingat ka. See you around, Pakilak na lang ang pinto sa baba pagkalabas mo. Oo, sige. Sagot ni Ryan at dali-dali nang nagbihes at lumabas ng kwarto. Tahimik siyang bumaba ng hagdanan hanggang sa makarating siya sa kalsada. Napailing-iling na lang si Ryan. Nako, maling-mali ito. Hindi ko pa sila lubusang kilala. Kaya dapat hindi na nila ako makita ng madalas. Wika pa ni Ryan at diretsong umuwi sa bahay nila. Naligo siya pagkarating dahil nanlalagid talaga siya. Noong makaligo ay wala na ang tama niya ng alak. Naisip niyang mukhang malabo siyang makatulog kaagad. Kaya naman binuksan niya na ng malaki ang gate at inilabas ang sasakyan. Tsaka niya muling isinara ang gate at umalis. Habang nasa biyahe ay iniisip niya na ayaw niya pang umuwi ng bahay. Gusto niyang matulog na may katabi. Pero iyong taong mapagkakatiwalaan niya at hindi siya maipapahamak. Huminto muna siya sa gilid ng kalsada at tiningnan kung sino ang pwede niyang tawagan ng ganong oras. Hanggang sa makarating siya sa pangalan ni Princess. Ang kaklase niya noong first semester na nakasama niya rin sa isang project. Sinubukan niyang i-dial ang number noon. Makalipas ang 2 ring ay agad may sumagot sa kabilang linya. Hello Ryan. How are you? Bakit ka napatawag? Are you in trouble? Sabi naman ni Ryan. Nako, hindi. Galing kasi ako sa bahay ng mga magulang ko. Papauwi na ako tapos naisip kong ayokong matulog mag-isa. Pwede ba kitang makasama ngayong gabi? Tamang-tama ang invitation mo, Ryan. Dahil almost madaling araw na. Maghapon kasi ako natulog kanina. Kaya naman hindi na ako dalawin ng antok. So, paano? Dadaanan mo ako dito sa labas ng gate namin. Tapos doon tayo tumambay sa rest house para siguradong walang darating na ibang tao. Okay, sige. Sagot ni Ryan at agad nang tinungo ang direksyon patungo sa subdivision na tinitirhan ng dalaga. Pagkarating niya sa tapat ng gate ay agad namang lumabas ang dalaga. May dala iyong backpack pero nakapajama lang ang damit pantulog. Saan ka galing, Ryan? Sa bahay nga ng parents ko. Tapos may kapitbahay na nag-invite sa akin ng birthday celebration. Kaya ayun, napilitan akong sumama. Hindi rin naman ako kumain kasi kakatapos lang namin mag-dinner nung ayain niya ako. Kaya nakiinom lang ako roon ng alak. Mabilis na rin silang nalasing dahil mga lasing na rin nga sila bago pa ako dumating doon. Kaya noong antukin na sila ay agad na akong nagpaalam na uuwi. In short, hindi rin ako inaantok ngayon. Kaya ayun, kaya naisipan kitang tawagan. Ang swerte naman ng gabi ko. Sa dami ng pwede mong tawagan, ako pa yung naisip mo. Oo, hindi ko rin naman alam kung bakit pero sorry dahil naisorbo pa kita ng alanganing oras. Naku, wag kang mag-sorry, no? It's my pleasure na ako ang tinawagan mo. Nakangiting wika ng dalaga at tuloy-tuloy na sila sa pagbiyahe patungo sa isang subdivision kung saan naroon ang rest house ng pamilya ng dalagang si Princess. Ayun, my loves,
Nakapagmabilis ang laro na naman si Ryan sa isang birthday party. Pero mukhang bitin siya sa mga nangyari. Kaya kailangan niya maghanap ng iba pang makakasama. Ano na naman kayang gagawin nilang dalawa ng dalagang si Princess sa rest house nito? Magre-rest lang kaya talaga sila? Samahan niyo ako, my loves, sa next part nito ha. Salamat sa pakikinig, my loves. Take care and bye-bye.